Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po muli, magkukomento po sa inyo inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito pong kumakalat po ito sa social media. At nakita ko po ito dahil po isa pong dating militar. Dati po siyang kapitan ng AFP, mga tambay, si Cap Dado. Kilala naman po natin si Cap Dado. Ay ito po, meron po siyang babala o talagang pinag-iingat niya po ang ating Vice President. Mag-ingat daw po ang ating Vice President dahil siya po ay talagang target. Target daw po siya di umano ng mga kalaban, lalong-lalo sa mga nagpapabagsak sa kanya, mga kabayan. Alam naman po natin yan sa politika, di ba? Talagang yung mga gusto po na kapangyarihan na ayaw na mawala sa kanila, talagang gagawin po ang lahat niyan para doon sa sinasabing yung tinik, balakit sa kanilang mga sinasabing kapangyarihan na ayaw nang mawala. Pakinggan po natin si Cap Dado at komentuhan po natin mga tambay kung paano niya po sa pinag-iingat ang ating Vice President. Yung do not expose yourself. Kung campaign sortie ang iniisip nyo, pwede wag na lang, hayaan mo na ano yung mga iniisip nyo eleksyon, mga senator 10 kayo, PDP. Isipin nyo yung buhay nun. Pati itong anak hayaan nyo magpasenyo. Magano kayo, pumunta kayo sa kanya, isa-isa. Sabihin nyo, Madam President, Madam VP, ito, magano tayo. Tayong 12, yung 10, magtaas ng kamay tayo sabay-sabay. Nandun na. And then you pick the right, you take the right video clips, the right video kunyari, 1 minute, pakita nyo, ganat kayo. Hindi kayo, pakita mo, Madam Inday, nagsasalita kayo, na-endorse mo ang bawat isa. Di ba? Kung gusto niya magkumpanya individually, not with the whole group, o endorse mo yon. Yung senator, kunyari, Bongo, si Bato, magkumpanya yung dalawa na yan, magkasabay. O sabay silang ini-endorse mo in one video. And then i-play ninyo, audiovisual na lang presentation, pakita nyo 1 minute at 10 minutes para yung Inday Sara na upakan. Kasi any would-be assassin, magtatanim lang ako ng mga tirador. No? Kung marami akong tao, magtatanim ako. Kung ako yung drug cartel, upakang magtanim ako Luzon, Visayas, Mindanao. Alamin ko lang schedule ninyo. Napaka-loose na mga tao. Kasi papaalam nyo talaga para pumunta yung mga tao sa kampanya. O alam ng tao kung saan kayo pupunta, kung kailan ka dadating. Doon ka paabangan. Tapos makikipagkamay. Doon ka yariin. Huwag mong sabihin, Madam President, na ikaw ay kernel. No? Yes, sige, you're a kernel but you have no combat experience. Hindi kagaya ng mga kernel na marami dyan na nakapaligid sa iyo, mga general pa. Experience yan, hasang-hasayan. You listen to them. You make it easy. You have a responsibility. Sorry hindi ako galit. You have a responsibility sa taong bayan. Na-stress ang taong bayan, Madam Inday. Na-stress ang taong bayan, kaisip ng security mo. Kaya wag mo nang dagdagan. Naku, nandun kumakain ng goto, kumakain ng mami, nakikipag-shake ka. Naku, baka mayari. Ganon yung taong bayan, stress. Huwag mong sabihin na kaya mong pangalagaan sarili mo, alam mo. Sorry, pero makinig ka. Makinig ka. Sorry pero makinig ka. Magalit ka sa akin, gusto mo. Okay lang. Galit ka sa akin. Pero makinig ka. You should be responsible na hindi mo dapat inuumang yung sarili mo. Yan ngayon, mga campaign sortie na yan, pabayaan mo na hindi mo in-expose yung sarili mo. But you will attain the same objective. Na kumpanya mo O, papalabas ng tao, ang laki-laki na screen. O, makita na kinukumpanyo. Yun yung importante doon.
Pero yung presence mo, teka muna, question mark yun. Alam mo nang titirahin ka eh. Sino ba ang uupo pagka hindi na pwede si Bangag? Kunyari, Chucky si Bangag. Sino susunod? Di ba ikaw? O di pagka kunyaring upo ka, eh kung pinrevent nila, kasi tagilid silang lahat eh. Drug lord, komunista, mga abusadong politiko, tagilid silang lahat. Takot sila magre-revolutionary government ka eh. O, kahit nga good governance, tapos doon, syempre patitira ka. Gusto nga nila impeach ka eh, pero alanganin niya impeachment pa eh. Ay, nagmamadali sila, gusto ganyanin ka. O, bawasan security mo, pumayag naman ng AFP. Don't make it easy for them. Tama po lahat ng sinabi ni Kap Dado. Kasi pati security ng Vice President, binawasan eh. Di po ba? Tama po. Napakalaki po na talagang may posibilidad yung sinasabi ni Kap Dado na talagang pinagpaplanuhan po ang Vice President. Dahil gustong-gusto po nila matanggal yan eh. Dahil nandiyan yung impeachment. Tapos yung kanyang security, binawasan. Binawasan po, pumayag po ang AFP na bawasan po ang security ng Vice President. Ano po mangyayari sa Vice President? At tama naman po yung sinasabi ni Kap Dado. Kahit sabihin po natin na Colonel ang Vice President, meron po siyang rank as in AFP Colonel. Di ba? Pero wala po siyang experience combating. Wala po siyang experience sa combating, sa paglaban sa katulad po ng mga masasamang tao. Di ba? At nakita naman po natin ng Vice President ay talagang nakita po natin kung paano po siya lumapit sa tao. Talagang nilalapitan niya po ang tao. Talagang gusto niya po makahalubilo ang tao. Ganun po sila. Ganyan po kasi ang mga Duterte. Talagang sa Pilipino, sa tao, ay hindi po nila matiis na hindi po yan makamayan. Di ba? Malapitan. Lalo-lalo na yung mga gusto pang magpakuha ng mga litrato. Tama yung sabi ni Kap Dado eh. Pwedeng magtanim. Pwedeng tamnan ng mga masasamang grupo na handyan ang komunista. Na handyan ang mga drug lord. At ang mga korap na politiko dahil alam nila yung nanganganib na sila. At ikaw lang ang tanging Vice President na kung ano man ang mangyari nga naman sa ating Pangulo, ay ikaw ang papalit. Hindi nila magugustuhan yun na ikaw ay pumalit. Dahil manganganib silang lahat. Dahil aayusin mo ang gobyerno at lahat sila ay masasagasaan. Kaya hindi nila magugustuhan na ikaw ay maging Pangulo sila. Ayon po yan kay Kap Dado. May katotohanan po yun. Ako po'y sumasang-ayon doon sa sinasabi ni Kap Dado na pag-iingat sa Vice President. Kailangan niya po kasi mag-ingat talaga ngayon. At yung mga politiko na lumalapit sa kanya, napakarami po kasing politiko na lumalapit sa kanya para iangat ang kanyang kamay, iangat ang kanilang kamay, itaas ng Vice President ang kamay nila. Di po ba? Kaya meron na pong maganda po yung idea ni Kap Dado mga kababayan. Ano po yon? Sila na ang pumunta para din sa security at pag-iingat sa isang Vice President na alam natin na 3 taon na silang pinababagsak. 3 taon na silang dinidemolition job. Di po ba? Nakita po natin kung paano po nila inumpisahan sa ama. Nasaan po ba ngayon ang dating Pangulong Duterte? Kahit po napakaraming paglabag sa batas, ang ginawa nila ay ginawa pa rin nila. Sila pa rin ang nasunod. Di po ba? Kidnapping na nga ang sinasabi ng mga eksperto. Pati ang dating Supreme Court Justice ay nagsalita na rin about po sa mga batas na nilabag nila sa saligang batas natin, sa ating judicial. Di ba? Pero nagagawa nila yon dahil nga doon sa sinasabi ni Kap Dado na pagpapabagsak. Dahil hindi nila magugustuhan na maupo ka o maupo muli ang mga Duterte. Dahil nga po, yung ginagawa mong pagbabago sa bansa hindi nila gusto. Lalong-lalo ang mga oligarko dahil masasagasaan sila. Ganon din ang mga makakaliwang grupo. Masasagasaan sila ng pagbabago. Di po ba? Dahil wawakasan na yung mga talagang more than 50 years na hindi naman po nakatulong sa ating bayan. Bagkus, napakarami pang kinitil, chinugi, ginurgor ang buhay ng mga Pilipino. Di po ba? Kaya dapat po talaga ingatan po ito. Ingatan po natin
at talagang kalampagin po natin ang ating Vice President na itong panahon ng kampanyahan ay mag-ingat po siya. Mag-ingat po siya dahil po ang mata po ng kalaban niya ay lagi pong nakatutok po sa kanya, sa kanyang mga galaw. Mahirap na po. Di po ba? Dahil pwede naman pong sumuporta ang ating Vice President. Pwede naman po yan. Technology. Nandiyan ang technology. Pwede po siyang sumuporta by recorded. Ire-record niya lang po at ipalalabas po yan sa mga platform ng social media. At kung merong kukuhang mga mainstream media ay pwede rin. Di po ba? Gamitin na lang po ng Vice President ang social media sa pag-endorso po ng mga kandidato po ng pamilya Duterte, ng dating Pangulong Duterte, ang PDP laban. Di po ba? At ang mga congressman, ang mga gobernador, mayor na pambato po ng Vice President at dating Pangulong Duterte. Para po maingatan ng Vice President. Di po ba? Dahil nahandyan po ang talagang gustong magpabagsak sa kanya. Hanggang ngayon, hindi po sila tumitigil. Gustong-gusto nga po siyang ipa-impeach. Di po ba? Na-impeach na po siya talaga sa House of Representatives. At gigil na po sila na umpisahan na rin ang impeachment sa Senado. Di ba? Kaya nga lang hindi pa nila magawa dahil hindi pa kompleto ang numero. Numbers. At marami na pong nangyari sa Vice President, di ba? Nakita po natin yung sinasabi po na meron siya sugat sa leeg, di ba? Isa rin daw po yun. Dahilan na meron daw po na nag-attempt daw po sa Vice President na gurgurin siya, itsugi. Di po ba? At nakikita po natin ang pamamaraan nila. Pati ang seguridad, security ng ating Vice President ay binabawasan nila. Di po ba? Kaya tamang-tama po ang sinasabi nga po ni Kap Dado. Sana po marinig po ito ng Vice President at sana po makarating po sa ating Vice President. Ito pong napakaganda rin pong advice ni Kap Dado. Kailangan pong ingatan ng Vice President dahil hindi mo alam kung gaano karami ang iyong kalaban at kung sino ang kalaban na titira sa iyo. Hindi mo alam dahil pwede silang magtanim. Pwede silang mag-utos. Di ba? Dahil nahandyan ang mga makakaliwang grupo ayon kay Kap Dado. Nahandyan daw ang mga makakaliwa na pwede na nilang gamitin yata dahil kaalyado na yata nila. Di umano. Di po ba? At nahandyan rin po ang puwersa po ng mga addictus. You know, napaka-spoiled na po ngayon ng mga addictus. At nahandyan pa rin ang mga drug lord. Di po ba? Kaya sana po makarating po ito. At sana po mapagtuunan po ng pansin ng Office of the Vice President. At siyempre po yung mga politiko. Yung mga politiko po nakaalyado ng Vice President at dating Pangulong Duterte. Sana po maisip nyo rin po yung ingatan ng Vice President. Ingatan nyo po. Dahil tamang-tama po yung sinasabi ni Kap Dado. Sa nangyayari po ngayon sa bagong Pilipinas, bumabagsak na po ang kanilang popularidad. Lalong-lalo po nakikita na po ang napakalaking problema na idinudulot nila sa ating bansa. Walang programa na sinasabi natin 3 taon na po pwede nila ipagmalaki sa mga Pilipino. Tanging ang ipagmamalaki nila ay puro dalamhati, sama ng loob ng mga Pilipino. Katulad ng pagtataksil sa ating soberenya, paghuhudas sa dating Pangulong Duterte, issue ng isang damukal na korupsyon, 3 taon, issue, at issue ng isang damukal na magtatatlong taong pamumulitika sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Sa tingin nyo, hindi kayang gawin na igurgurin, tsugiin ng Vice President sa ganitong ginagawa nila na meron na pong politiko na gustong-gusto na pong maging Vice President yata? Di po ba, mga kababayan? Kaya po makiisa po tayo, mga kababayan. Manawagan po tayo, kalampagin po natin ang Office of the Vice President, ang Vice President, at pati po ang mga kaalyado niya na talagang iparating po natin. Manawagan po tayo na mag-ingat na po kayo, Vice President. Huwag na po kayong maging kampante. Huwag na po kayong magpakampante
Vice President. Mahirap na po ngayon dahil ang kalaban nyo po ngayon ay mga traidor para po mga ahas. Pwede po katutuklawin po kayo pag kayo nakatalikod na. Traidor, ahas, ulupong, buhaya. Sasakmaling ka na lang pagka meron silang pagkakataon. Di ba? Para mga ahas. Pag nakakita ng pagkakataon, tutuklawin ka. Kaya dapat magdoble ingat ka. Kaya huwag ka maging tiwala sa sarili mo, Vice President. Dahil nga hindi mo alam kung sino ang kalaban mo at kung sino ang itatanim nila para gurgurin ka, itsugiin ka. Di po ba mga kabayan? Kaya po, dapat po talagang mag-ingat po. Mabilis lang naman po ang panahon. Napakabilis na po. Ilang araw, linggo na lang po, halala na. At babantayan pa natin. Kailangan pa natin bantayan ang gagawin nilang halalan na alam naman po natin sa ating mga isip at puso na tayo po ay wala ng tiwala sa namumuno yata ng COMELEC, mga tambay. Dahil sa mga ginawa po nila, lalong-lalo po nung inumpisahan po nila sa OFW. Paano ka magtitiwala sa COMELEC ngayon kung ganyan ang kanilang ginawa sa OFW? Binoto mo yung kandidato, tapos nung titingnan mo na yung resibo, kung nagtali doon sa binoto mo, nung makita mo, yung kinamumuhian mo, yung mga siniyot mo sa inidoro ang lumabas sa iyong mga binoto. Unbelievable. Paano mo pagkakatiwalaan yan? Kaya nga dapat, Vice President, huwag ka rin magtiwala sa kanila. Mahirap silang pagkatiwalaan dahil nga meron silang pagka-traidor. Walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Traidor, ahas, ulupong, buhaya. Dahil nga po sa pagiging sakim yata sa kapangyarihan. Di ba? Pera. May bonus pang pulburon, mga kababayan. Yan lang po ang ating komento dito kay Kap Dado. Nakikiisa po tayo, nananawagan po tayo na sana po magdoble ingat ang ating Vice President. Kalampagin po natin na, patapusin muna natin itong nangyayaring eleksyon at talagang kailangan mag-ingat ng Vice President. Kailangan po natin ingatan ng ating Vice President. Mahirap na po. Baka po tayo maisahan at malusutan ng mga masasama na mga politiko sa ating bayan na meron na po yata silang puwersa at nagsanib puwersa na po yata sila ayon kay Kap Dado. Mga komunista, nahandyan pa mga drug lord, mga korap na politiko, nahandyan pa mga addictus ayon kay Kap Dado, mga tambay. Yung pinalakas nila ang puwersa nila. Kaya lang, puwersang masasama yata, mga tambay. Puro kabaloktutan ang paniniwala. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna mga kabayan. Marami po tayo shoutout. At syempre, unahin po natin yung mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Kina Kingston 123 ng Hong Kong, kay Eric Hershio ng Canada. Pagalingin nawa po kayo, sir. Sa inyo pong karamdaman, naway mabilis pong paggaling. At si Jake Yahut 4531, Maisug, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Diobelin Watanabe ng Japan, Baby Roman, at si Ate Isa ng Cagayan Valley. Maraming salamat po sa mga biyaya. Shoutout po. Ingatan nawa po kayo, mga kababayan. At ito na po. Sa shoutout po natin, ang ating mga kababayan din na nagpapa-shoutout. Sina Tisoy Roa, 9453. Dennis Velasco, Rafaela De Los Santos ng Canada. RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh na taga Laguna. Akari Nagoya ng Japan. Jepsi 13 from Kuwait. Lolita Hagi ng Hagi. Lina Maladil, Amelita Gasmen. Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo,
DMTV Macau, si Benguet Handicraft, ako si Pilam, Salina JN8BB, Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, Lima si Joselito Edgar Bilan, Bilyan, at si Maridel sa Capuno ng Denver, Colorado, Linda Arcelio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo de Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nesh Biayan, si Bibi Del ng Chicago, USA, si Jocelyn Pereya Jocelyn Pereya, Salonga Sakal, Elegio Noronio, Jacinto Villamor ng Cainta, Rizal, Pearl Mendoza, Lucina Kishida ng Japan, si Elma Mechen ng Germany, si Pedro Jr., Tahur Kubabak at Jayar Espuerza, Sausan from UAE, Lina si Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, at si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW Italy, Senaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BCVs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex Sanuse ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, USA, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Ganduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, Nida Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, si Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, at si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA,
Feli Subido ng France Paris, Sonia Diaz-Liano, Ami Cabrera, OFW Saudi na taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland at Mario Carvajal from Europe. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po mga kabayan. Salamat po. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Shoutout po. Ingat-ingat po tayong lahat mga kabayan. At thank you po. At thank you rin po at shoutout po sa ating mga kabayan sa mga Pilipino po natin sa kasulok-sulukan po ng ating ng buong mundo na mayroong Pilipino, may OFW. Ingat-ingat po. Sana po maingatan po tayong lahat at mabuhay po kayo mga bagong bayani. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, lagi ko po ipaalala na lagi po sana nating isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis, sa lalong madaling panahon ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Thank you po. Sana po loobin. Maraming salamat po. Ingat-ingat po muli mga kababayan. Paalam sa muli. Bye-bye.